Ang kabilugan ng buwan sa Hunyo, na kilala rin bilang Strawberry Moon o Rose Moon, ay mayroong matagal ng kahulugan at simbolismo sa iba't ibang kultura. Simbolo ito ng pag-aani, kasaganaan at pagkumpleto. Ang enerhiya nito ay mainam para sa pagmumuni-muni, pagpapagaling at pagtatakda ng mga intensyon. Ritual para sa kasaganaan at swerte. Isa, paghahanda. Pumili ng tahimik na lugar kung saan maaari kang makapag-isa at makapag-focus. Maghanda ng isang puting kandila, isang mangkok ng tubig, at ilang piraso ng pulang bato. Isulat sa isang piraso ng papel ang iyong mga intensyon para sa kasaganaan at swerte. Dalawa, pagmumuni-muni, umupo ng komportable at magnilay sa liwanag ng buwan. Isipin ang iyong mga hangarin at damhin ang enerhiya ng kabilugan ng buwan. Tatlo, pag-iilaw ng kandila, ilaw ang puting kandila, simbolo ng kalinisan at pag-asa. Apat, pagbabasa ng intensyon, basahin ng malakas ang iyong mga isinulat na intensyon. Lima, paglalagay ng bato, ilagay ang pulang bato sa mangkok ng tubig. Ang pula ay simbolo ng lakas, sigla at kasaganaan. Anim, pagsasara ng ritual, patayin ang kandila at magpasalamat sa enerhiya ng buwan. Iwanan ang mangkok ng tubig at bato sa ilalim ng liwanag ng buwan hanggang sa sumikat ang araw. Para mas maging epektibo ang ritual, gawin ito sa oras na nasa pinakamataas ang buwan sa kalangitan. Ang ritual na ito ay isang gabay lamang. Maaari mong i-customize ito ayon sa iyong personal na paniniwala at kagustuhan. Ang mahalaga ay ang iyong intensyon at pananampalataya. Ang mga petsa ng New Moon at Full Moon sa Hulyo 2025 ay makakatulong sa mga nais magsagawa ng mga ritual para sa swerte, kasama na ang paggamit ng mga lucky plants. Mahalagang tandaan na ang mga petsang ito ay maaaring mag-iba ng bahagya depende sa time zone. Inirerekomenda na suriin ang isang mas tumpak na lunar calendar para sa inyong partikular na lokasyon. Full Moon sa Hulyo 2025. Ayon sa iba't ibang mapagkukunan, ang full moon sa Hulyo 2025 ay magaganap sa ika-negatibo 10 ng Hulyo. Ang eksaktong oras ay magkakaiba depende sa lokasyon, ngunit karaniwang nasa paligid ng hapon o gabi. Ang full moon na ito ay madalas na tinatawag na buck moon dahil sa paglaki ng mga sungay ng usa sa panahong ito. Ang enerhiya ng full moon ay mainam para sa pagpapakawala ng mga negatibong enerhiya, pagsasakatuparan ng mga layunin at pag-aani ng mga bunga ng pagsisikap. Para sa mga ritual na pampaswerte, maaari itong maging isang magandang panahon para sa pagtatanim ng mga lucky plants na sumisimbolo ng kasaganaan at paglago. New Moon sa Hulyo 2025. Samantala, ang New Moon sa Hulyo 2025 ay inaasahang darating sa ika-negatibo 24 ng Hulyo. Ang New Moon ay isang panahon ng panibagong simula at pagtatakda ng mga intensyon. Ito ay isang magandang panahon para sa pagsisimula ng mga bagong proyekto, pagtatanim ng mga binhi at pagsasaayos ng mga layunin. Para sa mga ritual na pampaswerte, maaaring ito ay isang magandang panahon para sa paghahanda ng mga lucky plants at pag-aalay ng mga panalangin para sa pag-unlad at kasaganaan. Paghahanda para sa mga ritual. Ano man ang inyong pipiliing petsa, mahalaga ang paghahanda. Pumili ng isang tahimik at payapang lugar kung saan kayo ay makapag-focus. Maaari kayong gumamit ng mga kandila, kristal, essential oils, at iba pang mga bagay na nagpaparamdam sa inyo ng katahimikan at koneksyon sa kalikasan. Ang pagpili ng mga angkop na lucky plants ay mahalaga rin. Ang ilan sa mga karaniwang ginagamit ay ang money plant, aloe vera, at peace lily. Ang inyong intensyon at pananampalataya ay ang pinakamahalagang sangkap sa tagumpay ng inyong ritual. Tandaan, ang impormasyong ito ay para sa pangkalahatang kaalaman lamang. Para sa mas tumpak na impormasyon, inirerekomenda na kumonsulta sa isang kalendaryo ng lunar na partikular sa inyong lokasyon. Kapag nakakita kayo ng sahan ng snake plant, pagkakataon ninyo na para ilipat ito sa isang paso o itanim sa lupa sa malapit sa entrance ng inyong bahay at pwede din sa tabi ng inyong gate dahil nagbibigay ito ng swerte sa may-ari ng isang tahanan. Gawin ninyo ito sa petsa ng New Moon at Full Moon sa buwan ng Hulyo para umepekto ang swerte.
Sundin ang sinabing mga ritual na dapat gawin habang tinatanim ninyo ang snake plant at mga nasabing lucky plants. Sa Feng Shui mo lahat malalaman kung ano ang nakasaad sa iyong kapalaran. Dahil si Feng Shui ay isang sinaunang Tsino na sistema ng pagsasaayos ng mga espasyo upang maharmonya ang mga enerhiya at makamit ang swerte, kalusugan at kasaganaan. Hindi ito isang tao, kundi isang kasanayan o disiplina. Ang salitang Qi Feng Shui mismo ay nangangahulugang Qi hangin at tubig na kumakatawan sa dalawang mahahalagang elemento sa kalikasan na may malaking impluensya sa ating kapaligiran at sa ating buhay. Ang kahulugan at simbolismo ng Feng Shui ay nakasalalay sa paniniwalang ang mga bagay-bagay sa ating paligid ay mayroong mga nakatagong enerhiya na tinatawag na Qi. Ang Qi ay ang buhay na puwersa na dumadaloy sa lahat ng bagay, at ang layunin ng Feng Shui ay upang maayos na idirekta ang daloy ng Qi sa loob ng isang espasyo upang mapanatili ang balanse at pagkakatugma. Ang mga simbolo at elemento na ginagamit sa Feng Shui ay may kanya-kanyang kahulugan at representasyon ng mga aspetong ito ng Qi. Halimbawa, ang mga hugis, kulay at posisyon ng mga bagay sa isang silid ay maaaring makaapekto sa daloy ng Qi. Ang paglalagay ng mga muebles sa tamang lugar ay maaaring magdulot ng positibong enerhiya at swerte, habang ang maling paglalagay ay maaaring magdulot ng negatibong enerhiya at malas. Ang mga elemento ng kalikasan tulad ng kahoy, apoy, lupa, metal, at tubig ay mayroon ding mahalagang papel sa Feng Shui, at ang paggamit ng mga ito sa tamang kombinasyon ay maaaring magdulot ng balanse at pagkakatugma sa isang espasyo. Ang mga simbolo sa Feng Shui ay mayaman din sa kahulugan. Halimbawa, ang dragon ay kumakatawan sa kapangyarihan at proteksyon, ang phoenix ay kumakatawan sa kagandahan at pagbabago, at ang turtle ay kumakatawan sa katatagan at longevity. Ang paggamit ng mga simbolong ito sa loob ng isang tahanan o opisina ay maaaring magdulot ng positibong enerhiya at swerte. Sa madaling salita, ang Feng Shui ay higit pa sa simpleng pagsasaayos ng mga muebles. Ito ay isang komprehensibong sistema na isinasaalang-alang ang mga elemento ng kalikasan, ang daloy ng enerhiya, at ang simbolismo upang lumikha ng isang balanseng at maayos na kapaligiran na nagtataguyod ng swerte, kalusugan, at kasaganaan. Ang pag-aaral at pag-unawa sa mga prinsipyo ng Feng Shui ay maaaring magbigay ng malaking tulong sa paglikha ng isang mas maayos at masayang buhay. Ang mga naniniwala sa Feng Shui ay kailangang alamin ang iba't ibang detalye tungkol dito upang maiwasan ang mga negatibong bagay sa kanilang paligid. Ang Feng Shui ang nagbibigay gabay sa kung ano ang tama at mali sa kaayusan ng tahanan, buhay at mga gawain. Tinutulungan tayo nitong matukoy kung ano ang malas o swerte, mga bagay na hindi natin laging nalalaman. Ang Feng Shui, na literal na isinasalin bilang Qi hangin at tubig, ay isang sinaunang Tsino na sistema ng pagsasaayos ng mga espasyo upang maharmonya ang mga enerhiya at makamit ang swerte, kalusugan at kasaganaan. Pinaniniwalaan ito mula noon hanggang ngayon dahil sa paniniwalang ang mga bagay-bagay sa ating paligid ay mayroong mga nakatagong enerhiya na tinatawag na Qi. Ang Qi ay ang buhay na puwersa na dumadaloy sa lahat ng bagay, at ang layunin ng Feng Shui ay upang maayos na idirekta ang daloy ng Qi sa loob ng isang espasyo upang mapanatili ang balanse at pagkakatugma. Ang kahulugan ng Feng Shui. Ang Feng Shui ay hindi lamang tungkol sa paglalagay ng mga muebles. Ito ay isang komprehensibong sistema na isinasaalang-alang ang mga elemento ng kalikasan, ang mga direksyon, ang hugis ng mga gusali, at ang simbolismo ng mga bagay upang lumikha ng isang balanseng kapaligiran. Ang layunin ay upang ma-optimize ang daloy ng positibong Qi at mabawasan ang negatibong Qi. Ang simbolismo sa Feng Shui. Maraming mga simbolo ang ginagamit sa Feng Shui, bawat isa ay may kanya-kanyang kahulugan at representasyon. Yin at Yang, ang simbolo na ito ay kumakatawan sa dalawang magkasalungat, ngunit magkakomplementaryong puwersa sa kalikasan. Ang balanse ng Yin at Yang ay mahalaga sa Feng Shui. Bagwa, ito ay isang walong panig na mapa na nagpapakita ng iba't ibang mga lugar sa isang bahay at ang mga kaukulang aspeto ng buhay. Dragon at Phoenix, ang dragon ay kumakatawan sa kapangyarihan at proteksyon, habang ang Phoenix ay kumakatawan sa kagandahan at pagbabago. Ang dalawang ito ay madalas na ginagamit bilang simbolo ng isang masayang pagsasama.
Mga hayop, ang iba pang mga hayop tulad ng pagong, isda, at kabayo ay mayroon ding mga espesyal na kahulugan sa Feng Shui. Bakit pinaniniwalaan ang Feng Shui? Ang pangmatagalang paniniwala sa Feng Shui ay nagmumula sa mga sumusunod. Praktikal na aplikasyon, ang mga prinsipyo ng Feng Shui ay maaaring magresulta sa mas maayos at mas organisadong mga espasyo na nagpapabuti sa kalidad ng pamumuhay. Psikolohikal na epekto, ang pag-aayos ng mga espasyo ayon sa Feng Shui ay maaaring magkaroon ng positibong epekto sa mood at kagalingan ng mga tao. Kultural na kahalagahan, ang Feng Shui ay isang mahalagang bahagi ng kulturang Tsino at may malalim na ugat sa kasaysayan at tradisyon. Ang pagpapatuloy ng paniniwala ay nagpapakita ng malakas na koneksyon sa kultura at paniniwala. Sa kabuuan, ang Feng Shui ay isang komprehensibong sistema na naglalayon na maharmonya ang mga enerhiya sa isang espasyo upang mapabuti ang buhay ng mga taong naninirahan o nagtatrabaho doon. Ang pag-unawa sa mga prinsipyo at simbolismo nito ay maaaring magbigay ng gabay sa paglikha ng isang mas maayos, masaya at masagana na kapaligiran. Ang mga hindi naniniwala sa Feng Shui, baka imbes na swerte ang inyong ginagawa ay nauwi sa malas. Mga ka-clover na naniniwala sa Feng Shui, para makamit ang kasaganaan, abangan ang petsa ng New Moon at Full Moon sa Hulyo 2025 at gawin ang mga ritual na tinukoy. Hanggang sa muli, mag-iingat po tayong lahat.